guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So ngayon is day 13. So magto 2 weeks na mga katropa at nandito na naman tayo. So ngayong araw na to is 75 pre-starter and 25% 75% starter and then 25% pre-starter mga katropa. So ganyan ang mix ng pagkain natin dahil transition period nga tayo mga katropa para sa starter period. Ito na yung update sa tinanim natin nga na sili. Ayan. So nakikita nyo medyo umuusbong na sila at nag-uusbungan ng mga katropa. So galing doon, ayan, inano natin sila papunta dito para at least hindi magalaw ng mga aso, mga katropa. Medyo malamig ang panahon ngayon mga katropa. Ito yung mga alaga natin at bukas na natin ng umaga lilinisin na itong babuyan para at least presko itong mga piglets mga katropa. So medyo malamig-lamig pero happy tayong mga katropa sa ini-improve ng katawan ng mga alagang baboy na to. Ayan, kain pa ng kain, talaga namang super healthy mga katropa. Ito naman yung isa nating alaga mga katropa. So ngayong day 13 mga katropa, so tutok naman tayo sa biosecurity. So sa ibang mga lugar kasi, uso pa rin mga katropa yung ASF. Ang dami nating nakikita nga post sa Facebook na merong ASF. So dito naman sa atin mga katropa wala na mga insidente na katulad yung mga ganon, pero mas maganda na rin yung nag-iingat tayo mga katropa. So doon sa mga magbaboboy, iwas-iwas muna kayo na papasok ng mga katropa galing sa labas kasi nga syempre hindi natin maiiwasan pag mamaya mga galing sa ibang lugar yan mga katropa and hindi natin alam may mga daladalang sakit. So isa sa mga bagay na dapat natin gawin yung foot bath, ayan, bago pumasok sa ating babuyan o kaya magpalit ng tsinelas. Sa atin naman mga katropa, kung galing tayo sa labas, kumain tayo ng karne, dapat hindi tayo basta-basta pumupunta sa ating babuyan. So, pwedeng magpalit tayo ng damit o maligo muna para at least maiwasan yung pagkakasakit ng ating mga alaga at maiwasan yung dala na sakit papunta sa ating mga babuyan. So kahit nasabihin mong backyard tayo, so ganun yung maaari natin gawin mga katropa. And pwede rin mga katropa mag-disinfect. Major D, magandang gamitin sa babuyan. So sa mga susunod natin na vlogs, ipapakita natin yung mga katropa. Sobrang busy lang talaga ngayon at marami rin tayong ginagawa, pero mayroon naman tayong mga katuwang dito sa pag-aalaga nitong baboy kapag in case na wala tayo. So meron tayong kasama mga katropa. Pinaka-importante rin mga katropa dun sa pagpapalit nga natin ng pagkain, katulad ng sinabi natin, is galing na tayo mga katropa sa pre-starter, papunta na tayo sa starter. And ngayon nga mga katropa, ito yung last day ng 4 days kasi yun eh. Yung sa unang araw na pagpapalit is 75-25, then 50-50, then 25-75, then full na mga katropa. So ibig sabihin bukas full na yung pagkain natin na starter mga katropa. So ganun yung plan. Pero dahil nga marami tayong nabili ng mga feeds, pauubusin muna natin to mga katropa. Kaya 75% na starter and then 25% na pre-starter naman mga katropa para at least anytime pwede na tayong mag-adjust papunta sa starter mga katropa hanggang sa maubos lang nila itong pagkain sa mga baboy mga katropa na nabili nga natin. So sa inyo mga katropa, paano ba kayo nagpapakain sa inyong baboyan? Ano yung mga challenges na nararanasan ninyo? So sa atin, day 13 ng pag-aalaga natin ng fattening, based na rin sa 120 pig fattening challenge natin o patabaing baboy mga katropa. Yan nga mga katropa, matagal na rin natin hindi nabisita itong baboyan natin. So medyo may kailangan na rin tayong i-repair dito katulad ngayon. May tumutulong na dun sa farming pero hindi naman din kagawin mga katropa. At dito sa iyo na ito mga katropa sa ikalawa nating baboy. Sensitive pa yung kalakasan ng mga ulan at pagkatapos mga katropa, matagal natin itong
nagamit. So, at least kahit pa paano, masasabi dito na maganda yung pagpapatayo natin itong mga baboyan na to. And ngayon nga mga katropa, nagagamit na naman natin para dito sa mga bago nating mga alagang patiner mga katropa. So ito yung landrace na kumakain ng bimig at ito naman yung large white na kumakain ng pigulak mga katropa. So doon mga katropa sa mga nagtanong sa atin ng iba't ibang mga tanong at kumusta. So ito yung update natin dito sa ating baboyan. And doon sa mga ibang may mga questions, sasagutin natin yan kapag may time na tayo mga katropa and pipilitin natin sagutin yan. Kung hindi dito sa YouTube, sa Facebook page natin mga katropa. Maraming salamat dahil 100 silver button na talaga yung mindset natin mga katropa, no? Pero 90,000 YouTube subscriber na tayo at konti na lang mga katropa, 10,000 pa o 9,800 plus pa ang kailangan, 9,700 plus pa ang kailangan nating habulin kasi 90,300. So ibig sabihin 9,700 pa nga ang kailangan nating habulin and kailangan magkaroon tayo ng subscriber na ganoon para at least maramdaman na natin yung silver button na matagal rin nating inasam dito sa YouTube mga tropa. Sana po samahan niyo ako and tulungan niyo ako na ma-achieve yan. So isa yan sa mga journey na gusto nating maramdaman and gusto nating makita dito sa ating YouTube channel mga katropa. And shoutout din sa mga idol natin na nagbablog ng negosyong baboyan. So dito naman sa negosyo ng pagbabayan, syempre tulong-tulungan yan mga katropa and wala namang the best kasi buhay ang pinag-uusapan natin mga katropa, buhay na baboy. And every time nagkakaroon ng mga changes kung paano ba ang tamang diskarte sa pag-aalaga ng baboy. Pero ang maganda lang, meron na tayong mga nakaraang panuntunan sa pag-aalaga nga nito and pinipilit na lang natin na i-implement ito mga katropa para at least lalong mas gumanda ang negosyo ng pagbabayan natin mga katropa. So eto, saludo rin tayo dun sa mga katropa natin na patuloy na lumalaban sa negosyong ito kahit na masakit na sa bulsa, kahit na bumabagsak ang presyo ng patiner, pero tuloy-tuloy pa rin mga katropa. Sa negosyo ng pagbababoyan kasi mga katropa, passion talaga ng mga magbababoy ang mag-alaga ng baboy. Kaya sana maintindihan ng government natin na sana suportahan nila yung mga backyard hog raiser. Lalong-lalo na yung mga talagang magbababoy na nasa baba katulad natin mga katropa na may konting alaga pero talagang medyo masakit sa bulsa yung mag-alaga ka ng baboy, bumili ka ng feeds na mamahalin tapos biglang pagdating ng bentahan bagsak yung presyo. Sana naman yung 165, 175 o yung sa iba 150 pa na price, sana naman hindi ganun mga katropa. At least 200 dissenting presyo, nakikita na ang magbababoy o mas pataas pa din mga katropa. Kasi yung presyo sa merkado is hindi naman masyadong mababa mga katropa kahit nasabihin mo magpababa sila ng magpapaan ng mga frozen meat. And sana yun yung maintindihan ng government mga katrops. Ito yung ikalawang araw ng transition period natin at yun nga unti-unting pagbabago ng pagkain sa kanila. So ginagawa natin ito para iwas stress sa mga alaga at hindi silang mga katropa magtai. Just in case lang na magtai yung mga alagang baboy, meron naman tayong naka-reserve na mga Apralite para anti-scouring yun mga katropa sa mga piglets na katulad nito. And meron din tayong nakaalalay ng mga vitamin B complex and meron din tayong mga Vitamin Pro na mga may anti-stress formula na rin mga katropa. So makakatulong ito para at least yung mga baboy natin kung sakaling magtae, madali silang makarecover mga katropa. And ngayong mga panahon nga mga katropa na kung saan pabago-bago yung klima, pabago-bago yung panahon, minsan biglang uulan, biglang aaraw, mas maganda na mayroon tayong mga extra na gamot na nakaantabay kahit na sabihin mong backyard hog raiser tayo mga katropa. Ito na guys, so magpapahinga na itong mga alaga nating baboy. Kaya naman mga katropa, hanggang sa muli, hanggang sa susunod natin na vlog. So abangan nyo po bukas, sama-sama muli tayo dito sa munting baboyan natin. Paalam!